What's up mga kabikers? Nagbabalak ka ba bumili ng enduro bike? Para sa iyo to ang video na to mga kabikers. So pag-aralan natin kung anong pros and cons ng enduro bike para sa inyo mga kabikers. So sa mga nagbabalak bumili ng enduro bike, sasagutin ko yung mga naglalaro sa isipan nyo mga kabikers, para malaman nyo at makatiyak kayo kung bibili ba kayo o hindi. Unang tanong dito ay masarap bang gamitin ang motor na enduro bike kagaya nito na nasa likod ko. So yung tanong na yun mga kabikers, depende yun kung saan mo gagamitin ang motor. Unang-una mga kabikers, kung gagamitin mo ang enduro bike para sa pang daily mo, so ang masasagot ko dyan, hindi masyadong advisable. Pwede, kaso nga lang medyo mahirap kasi unang-una mabigat ang enduro bike. Kaya kung daily mo siyang gagamitin, so madali kang magsasawa. Mas maganda siguro na ang bilhin nyo na lang ay yung mga scooter. Kasi ang enduro bike, ito ay nakadisenyo para sa trail ride. So adventure ride, yan, mga ganyan. So pwede kung sakaling gusto nyo talaga, wala naman tayong magagawa doon, di ba mga kabikers? Pero ang sa akin is mahihirapan lang kayo. So itong nasa likod natin, Rusian na KRY 200. Yan. So kung mapapansin nyo mga kabikers, ang tire niyan ay puro spike dahil disenyo ito para sa may adventure or trail ride. Di ba? Tapos ang ground clearance nito mga kabikers, ganyan kataas. Ito yung cellphone ko dalawang cellphone. Naka-side pa yan, naka-side stand pa yan. So tataas pa yan kapag diniretso mo yung tayo ng bike. Ngayon mga kabikers, kung gagamitin mo siya para sa daily, for example, namili ka sa palengke ng gulay, inutusan ka ng magulang mo, wala kang paglalagyan. Unlike scooter, di ba? Tapos pangalawa, hindi maganda pang daily ride, syempre yung upuan nito, nakadisenyo ito para sa may trail or adventure. So madali kayong magsasawa sa pag-upo, hindi kayo komportable. Pangatlo, mataas. 'Di ba? Mataas ang sitting position nito. So kung ikaw ay nag-height lang ng 5'2", 5'3", 5'4", alanganin ka na dito. Kasi malalaki ang gulong nito mga kabikers, so hindi magiging advisable at hindi ka mag-enjoy, diba? Mas advantage kung matangkad ka, yun. Ako nga pala, ang height ko ay 5'9", so naglalaro ako sa 5'9", 5'10", flat-footed ako dito sa motor na to. So kung ikaw ay 5'7", 5'6", pwede ka na, medyo nakatipto ka lang dun. Pangalawang tanong, malakas ba sa gas ang enduro ride? So ito ay carb type. So masasabi ko na medyo malakas siya compare sa mga scooter, motorcycle. Ayun ang magiging tip ko sa inyo, medyo mas malakas siya. Kasi nga ito ay carb type. Meron na rin mga FI na enduro ride, di ba? Meron na rin nun. Pero syempre mas matipid ang mga scooter kung gagamitin lang sa daily ride. Mas makakatipid ka doon. Dahil ito ay sport bike, di ba mga kabikers? Ngayon, sabihin na natin na ikaw ay mahilig mag-adventure, di ba? Mahilig kang gumala sa mga ganitong lugar. Bibili ka ba ng ganitong bike? Siyempre, mas advisable ko na ito ang gagamitin mo kung magra-ride ka sa mga ganitong lugar. Siyempre, mahilig ka sa mga falls hunting, umakyat ng bundok, mag-trail. Pwede mo kasing gamitin ito sa road and sa trail. So, dual purpose to mga kabikers. Unlike kapag scooter, syempre, hindi mo magagamit yon sa mga ganitong adventure or ride, di ba? So, nasa sa inyo kung paano nyo didisiplinahin o didiskartihan ang paggamit ng motor. So, ma-advise ko lang, kung gusto nyo talagang adventure motorcycle, go! Bumili kayo ng mga ganitong bike. Para naman sa ganon, mas dual purpose. Pwede mo rin siyang gamitin pang ride. Medyo mahihirapan ka kung gagamitin mo lang siya sa mga road. Gawa na nga ito ay nakadisenyo nga sa may
rough road. Pwede mo siyang gawing motard. So yung gulong niya, babaguhin mo, hindi na spiky. Kagaya niyan, may spike yan. So sa road, medyo madulas ito. Itong ganitong mga gulong sa kalsada. Pero sa mga ganitong daan, yan, gustong gusto niya yan. Kasi nakadesenyo siya para dyan. Meron din naman naglalagay ng mga bracket dito para sa daily use. Ginagamit din kasi ito ng mga tropa natin pampasok sa trabaho. So naglalagay sila ng bracket dito para magamit nga naman nila ito pang daily use sa trabaho. At the same time, pag weekend, ginagamit nila na mag-trail. So yun mga kabikers, isang additional at factor ang ganitong bike kapag gusto mo o mahilig ka sa mga ganitong adventure. So fit sa'yo ang bike na to. Pwede mo siyang gamitin sa trabaho, mag-a-adjust ka nga lang pagdating sa road kasi syempre iba nga yung gulong niya. At pagdating sa consumption sa gasolina compare sa scooter, yun, mas matipid ang scooter. So kung araw-araw mo ginagamit, so mas maraming matitipid mong pera kung naka-scooter ka, di ba? Pero kung mahilig ka naman sa adventure, ang scooter, hindi mo naman magagamit iyon para sa mga ganitong adventure, kagaya ng pag-akyat sa bundok. Dahil sasabit siya sa mga lubak dahil mababa ang ground clearance ng mga scooter o underbone ng mga motor, di ba? So kung ano ang pasya nyo mga kabikers, comment nyo lang dyan mga kabikers kung gusto nyo bang bumili o mag-i-scooter na lang kayo para sa mas economy, di ba? Daily use, masarap gamitin nga naman, buong pamilya mo pwedeng gumamit. Yung pa, isang factor nito, hindi makagamit ang mga bata ng ganitong bike. Kunyari, meron kang kapatid na maliit, na medyo nagbibinata na gusto matutong magmotor. So ito, manual, mahihirapan din sila, di ba? So pag scooter, pwedeng nila kagad pag-aralan yon. Madali para sa kanila na matuto magmotor. Itong bike na to is medyo mahihirapan sila at kailangan yung gabayan ng husto. So kailangan siguro ang marirecommend ko dito is talagang kailangan natutungtong nila yung paa nila para kapag nag-alanganin sila sa road or sa daan is matutungtong nila yung paa nila. So yun mga bikers, isa rin tip yun para sa pamilya natin. Kung sinasaalang-alang mo yung kasama mo sa bahay para sa pagbili mo ng bike, magamit din nila, di ba? Yun lang ang mabibigay kong tip sa inyo bago kayo bumili ng enduro bike. So pag-aralan nyo din mabuti kung anong fit para sa inyo. Syempre alam nyo naman yung kapasidad nyo. So yun mga kabikers, see you on the road. Salamat sa pagbisita sa channel ito. Kung di ka pa nakasubscribe, don't forget to subscribe mga kabikers. Salamat ng marami sa iyo.